Praise the Lord. Hallelujah. Walang maliit o malaking gawain. Lahat po yung gawain ng Panginoon. Amen. At kahit maliit, gawin natin ang buong puso. Buong lakas. Yes. Kasi sa Diyos po tayo naglilingkod. Amen. Hindi sa tao. So, Amen. maliit man, kay Lord mo ginawa. Yes. Maliit man, kay Lord mo ginawa. So, the best. Palagi. Amen. Kasi ang isang nga pong kaluluwa mahalaga sa Panginoon. Amen. Isang kaluluwa. Purihin ng Diyos. So, pribilehiyo pa rin po na makasama po kayo ngayong umaga. Pribilehiyo po na makabahagi po ako sa gawain na ito. Nais ko pong mag-share tungkol po dun sa kahalagahan ng presensya ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano. Amen. Alam niyo po ba na yun ang pinakamahalaga sa buhay natin bilang isang Kristiyano? Ang tanong ko po is gaano ba kahalaga o ka-powerful o ka-worth it na hanapin ang presensya ng Diyos. No? Yung pong mga retreat, yung mga fire up 2 days, napaka-importante po niyan. Yung when you say retreat, dun sa kabila ng napaka-busy po nating buhay, medyo re-retreat tayo. Hindi tayo retreat sa Panginoon, pero magre-retreat po tayo sa kabisihan na mga schedules po natin at tayo po ay mag-spend ng panahon sa presensya ng Diyos. Yes. Doon po sa unang Samuel Kapitulo 13, talatang 6 hanggang 8. Ay, ito po ang sabi, balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na pagbabatuhin siya dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga anak. Ngunit dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Sinabi ni David kay Abiatar, dalhin mo rito ang ephod. At dinala naman ni Abiatar. Nagtanong si David kay Yahweh, hahabulin po ba namin ang mga tulisang yon? Mahuhuli ko po kaya sila? Sige, habulin ninyo, maabutan ninyo sila at maililigtas ang kanilang mga bihag. Next, Pastor. May nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ni Yahweh si Obed. Diba na po itong kwento, no? Obed Edom. Ito'y ikinagalak niya, kaya kinuha niya ang kaba ng tipan at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakakalayo, nakaka-6 na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaba ng tipan. Pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang baka. At isinuot ni David ang isang linong ephod at nagsasayaw siya sa harapan ni Yahweh. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trompeta. Okay. Awit 51:11. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, iyong banal na espiritu'y paghalin. Amen. Alam nyo, sa Bible po, especially sa Old Testament, isa po si King David sa akin pong favorite. Kasi si David po, tinawag po siyang the man after God's own heart. Yes. Yung tibok ng puso ng Diyos, siya yun. No? Yung nararamdaman niya kung ano yung tibok ng puso ng Panginoon. So, ito pong 1 Samuel chapter 30 verse 6 to 8. Sobrang stress. Nararamdaman niyo ba yan? Sobrang stress at takot na takot po si David. Dahil dumating po yung panahon na doon po sa Siklag, doon sila naka-camp, umalis sila doon kasi kailangan nila makipaglaban. Iniwan nila doon yung mga maliliit na bata, yung asawa nila, yung kanilang kabuhayan, iniwan nila doon. May nakaka-relate po ba? Pumunta kayo dito para makipaglaban, tama? So, iniwan nila doon. Nagtagumpay naman sila doon. Pero pagbalik nila, wala na yung mga asawa na babae, tsaka yung mga anak. Nakita nila yung camp nila. Sinugod pala ng mga Amalekites, mga kalaban. Yung mga kasama ni David, na mga lalaki na nagtagumpay, imbis na manalangin, imbis na tumawag sa Panginoon, sinisi siya ng lahat. Papatayin ka namin. Kasi syempre, alam niyo, ang pinakamahalaga sa tao, yung pamilya niya. Amen? Isipin niyo yung mga asawa din nila, yung mga anak. So, na-stress si David. Hindi ko alam kung natakot siya. Pero sa ganung pong sitwasyon, makikita mo yung heart ni David. No? Imbis sabi doon sa binasa natin, instead na magpanic si David,
pinili niyang lumapit sa Diyos. Amen. Makikita mo po yung heart ni David. No? Pinili niya lumapit sa Diyos at palakasin ang loob niya sa presensya ng Panginoon. Amen. Marami po tayong pagkakataon na doon tayo, gusto natin magpanik eh. Kasi normal naman yun, normal sa tao yun, magpanik. Bakit? Kasi limitado po ang isip ng tao hanggang sa kaya lang niyang unawain. Sa nakikita niya, sa nalaman niya. Pero si David po, ang ginawa niya, nagtanong siya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, ito yung sitwasyon ko. Dinala nila yung mga asawa namin, in fact po, 2 asawa niya ang dinala doon, si Ahinoam, tsaka po si Abigail, dinala rin ang kalaban. Pero ang ginawa po ni David, nagtanong siya, Lord, ito yung sitwasyon namin. Ano po ang pwede kong gawin, Panginoon? Hahabulin ba namin? Kung hahabulin ba namin, magtatagumpay kami? Ganun makipag-usap si David sa Panginoon. Yun po yung nagpapatunay na kung gaano po ka-close si David kay Lord. So, nung malaman po ni David na, at sinabi sa kanya ng Panginoon, sige, habulin nyo, magtatagumpay kayo. Pagkatapos po, yung pangalawa po nating binasa, yung 2 Samuel 6:12 to 15, iba na po yung pangyayari. Yun naman, doon sa bahay po ni Obed-Edom, nandun po yung Ark of the Covenant. Kasi sa Old Testament po, 2 ang palagi pong nagsisignify ng presence ng Panginoon. Una po yung ephod. Yung ephod po, yun yung sinusuot ni Abiathar, yung kanilang pinaka-priest. Pag sinuot po ni Abiathar doon, yun po yung magmi-minister siya. No? Symbolizing na, eto, dala ko yung presence ng Lord. Yun naman pong Ark of the Covenant, nandun po yung presensya ng Panginoon. Yun po yung nilagay nila sa temple at nandun yung presensya ng Panginoon. Yung presence ng Panginoon noon, yung Ark of the Covenant, nagkataon nandun sa bahay ni Obed-Edom. Nabalitaan ngayon ni David, nandun yung Ark of the Covenant. Hindi lang yun yung nabalitaan ni David. Nabalitaan pa ni David na pinagpapahala ng Diyos si Obed-Edom. Because of the Ark of the Covenant, symbolizing the presence of the Lord. Kaya ang ginawa po ni David, gusto niyang ibalik sa Jerusalem, doon sa capital. Hindi lang dapat yung isang bahay ang pinagpapaalam ni Yahweh, kundi buong Israel dapat. Yes. So gusto niya ibalik sa Jerusalem. So nung pumunta siya doon, kinuha niya yung kabanantipan, habang dinadala nila, alam niyo si David, yung heart niya, todo po yung sayaw ni David sa tuwa. Wala siyang pakialam sa itsura niya, kahit hari siya. Hindi mahalaga sa kanya yung mga introduction na hari siya. Wala siyang pakialam. Basta para kay Lord, may celebration siya. Amen. Amen? Amen. Amen po ba? Doon sa Psalm chapter 51 verse 11, ibang sitwasyon yun. Ito yung prayer ni David after na niyang magkasala. Oh. Ano po ang totoo? Wala pong matatag sa harapan ng Panginoon. Wala pong hari. Lahat po susceptible tayo, vulnerable tayo. Sabi niyo sa katabi niyo, vulnerable ka. Kaya dapat po yung presensya ng Diyos, yun po yung gusto kong i-drive ngayong umaga, yung kahalagahan ng presensya ng Panginoon. Pero alam niyo, after na magkasala si David, sabi niya sa Panginoon, Lord, huwag mo akong iwan. Diba? Ang tao po kasi, meron siya iba-ibang action pagkatapos magkasala. Una, yung lalong lumalapit kay Lord. Yung isa, lumalayo kay Lord. Si David, hindi, sabi niya, huwag mo akong iwan. Lord, huwag mong alisin yung Holy Spirit sa akin. Grabe yung desperation ni David. Mas takot siyang mawala ang presensya ng Diyos kaysa consequences. Kasi alam niya po, yung pagwala ng presensya ng Diyos sa isang tao, mabigat na consequence siya. Mawala ng lahat, wag lang ang presensya ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Now, ang tanong ko po ngayong umaga, saan ba dapat galing ang ating lakas? Saan ba dapat nanggagaling ang ating kalakasan? Alam niyo po, si David, hindi lang po galing at diskarte ang lakas niya. Although si David, napaka-trained niya. Trained po siya. In fact po, mula po sa kanyang pagkabata, tinrain siya eh. Nandun siya sa ilang, nag-aalaga siya ng mga tupa. Hindi siya agad naging hari. Nag-start siya sa mababa eh. Tinrain siya ng Diyos. Pero sa pamumuno ni David bilang hari ng Israel, hindi lang po sa galing o diskarte ang lakas niya.
Alam nyo saan po nanggaling yung lakas ni David?